Grade 3, Good Manners and Right Conduct, Quarter 1, Week 1, Unang Araw. Mga layunin. Una, nakakikilala ng sariling hilig at kakayahan. Pangalawa, natutukoy na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Ngayon ay narito ang isang gawain. Ang guro ay magpapakita ng iba't ibang mga larawan. Mga bata, pumili ng isang larawan na nagpapakita ng iyong hilig o gustong gawain. Idikit ito sa chart ng hilig at kakayahan. Ngayon ay itanong ang mga sumusunod sa mga mag-aaral. Sa aralin natin sa araw na ito, inaasahang inyong una, makikilala ang sariling hilig at kakayahan. Pangalawa, matutukoy na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Ang hilig ay ang gusto at karaniwang ginagawa pagkatapos mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. Ang kakayahan naman, ito ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutuhan gaya ng paglangoy, pagluluto, pagpipinta, pagkukwenta, pag-iipon ng mga selyo o mga laruan tulad ng robot o manika, at paglalaro ng chess, bola at iba pa. Ang linangin naman ay pagyamanin o paunlarin, habang ang nakasalumuhan naman ay nakasama. Ngayon ay itanong sa mga mag-aaral ang mga sumusunod. Tandaan mga bata, ang hilig at kakayahan ay bigay ng Diyos. Ito ay pambihirang biyaya na likas sa isang tao gaya ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit, pagpipinta, o pagtugtog ng instrumentong pangmusika. Nagkakaiba-iba ang hilig at kakayahan dahil iba-iba ang pamilya na ating pinagmulan at kapaligirang kinalakihan. Ang ating mga hilig at kakayahan ay dapat nating gamitin ng wasto. Ibahagi sa iba ang talentong kaloob ng Diyos. Isa itong paraan upang magkaroon tayo ng tiwala sa sarili. Ang pagbabahagi ng kakayahan o hilig ay paraan din ng paglinang dito. Ngayon ay ipaawit ito sa mag-aaral. Malaya ang guro sa pagpili o paglalapat ng tono. Ngayon naman na itanong ang mga sumusunod sa mga mag-aaral. Isulat ang iyong pangalan sa gitnang bilog ng graphic organizer. Sa mga bilog naman sa paligid ay isulat ang iyong hilig o kakayahan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bata, dapat mo bang malaman ang kakayahan na kaloob sa iyo ng Diyos? Ano ang pagpapahalagang napauunlad mo sa pag-alam ng iyong kakayahan o hilig? Isulat sa iyong sagutang papel o kwaderno ang check kung ito ay iyong hilig o kakayahan at X kung hindi. Ngayon naman ay iguhit sa kwaderno ang iyong taglay na hilig o kakayahan. Sa ilalim nito ay kopyahin ang nasa kahon sa ibaba. Punan ang mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Ikalawang araw. Mga bata, alam niyo na ba kung ano-ano ang iyong hilig o kakayahan?
Sa aralin natin sa araw na ito, inaasahan na inyong una, maiisa-isa ang sariling hilig at kakayahan at maiuugnay na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Batay sa ating napag-usapan kahapon, ano ang ibig sabihin ng kakayahan? Ngayon ay itanong ang mga sumusunod sa mga mag-aaral. Mga bata, tandaan ang talento ay pambihirang biyaya mula sa Diyos. Ito ay likas sa isang tao gaya ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit at marami pang iba. Ang hilig naman ay ang gusto at karaniwang ginagawa pagkatapos mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. At ang kakayahan naman ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutuhan gaya ng paglangoy, pagpipinta, pagkukwenta, pag-iipon ng mga laruan, paglalaro ng mga sports, at iba pa. Mainam na malinang ang talento at hilig o kakayahan. Ito ay nakatutulong upang magkaroon ng maayos na tiwala sa sarili ang isang tao. Ngayon ay basahin ang tula. Sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Ngayon, narito ang mga ilang katanungan para sa mga mag-aaral. Tandaan mga bata, ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Iguhit sa iyong kwaderno ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tiwala sa sarili at malungkot na muka kung hindi. Ikatlong araw. Itanong ang mga sumusunod sa mga mag-aaral. Mga bata, ano-ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Kung ikaw ay sasali sa isang samahan gaya ng mga ito, alin ang iyong sasalihan? Bakit?
Sa aralin natin sa araw na ito, inaasahang inyong mailalapat ang sariling hilig at kakayahan tungo sa kakayahan sa pagpapatibay ng tiwala sa sarili. At maipaliliwanag na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Ang exhibit ay ang display ng mga ginagawa o produkto para maipakita sa mga tao. Maaaring ipagbili ang mga gamit o produkto sa exhibit. Tandaan mga bata, ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay maiuugnay sa paggamit ng wasto ng mga talentong kaloob ng Diyos. Ang pagbabahagi sa kapwa ng talento, hilig at kakayahan ay paraan din upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon ay basahin ang tula. Sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Mga bata, ano ang kakayahan ni Abel na binanggit sa unang saknong? Pangalawa, paano ibinabahagi ni Abel ang kanyang kakayahan? Pangatlo, dapat ba siyang tularan? Bakit? Pang-apat, saan naman mahusay si Ana? Narito pa ang ilang mga katanungan. Ngayon ay magtala sa iyong kwaderno ng 3 samahang pampaaralan kung saan mahahasa ang iyong talento, hilig at kasanayan. Isulat ang tama kung wasto ang sinasabi sa pangungusap at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ika-4 na araw. Itanong ang mga sumusunod sa mga mag-aaral.
Tandaan mga bata, ang pagpapaunlad sa sariling talento, hilig at kakayahan ay mahalaga. Ito ay pagpapakita na nais na magkaroon ng tiwala sa sarili ang isang tao. May iba't ibang paraan kung papaano mapauunlad ang talento, hilig at kakayahan. Ito ay gaya ng mga sumusunod. Ngayon na itanong naman ang mga sumusunod sa mga mag-aaral. Bago matapos ang ating aralin, sumulat sa inyong kwaderno o sagutang papel ng isang pangako kung paano malilinang ang sariling talento at kakayahan. Ngayon ay isulat ang hinihingi sa bawat kolum. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ikalimang araw, Catch Up Friday. Mahusay mga bata, end of week 1.